Bakit kay ano? Bakit kay Pangulong Pangulong Duterte kay Pangulong Duterte hindi ay nag-a-apply yung command responsibility. Hindi ba? Kay Pangulong Duterte, command and responsibility gumagana, pero kay Romualdez tsaka kay Marcos hindi. Na yung mga corruption ngayon hindi pwedeng isisi kay Marcos kahit siya naman ang pumirma. Samantalang lahat ng namatay noong panahon ng war on drugs, dahil deklarasyon ni Pangulong Duterte na labanan ng kasamaan ng droga, siyang nakakulong ngayon sa ICC. Di ba it is also safe to say na itong si Bongbong Marcos ang pinuno ng mga kawatan sa Pilipinas dahil siya ang pumirma ng pinakakawatan na budget sa Pilipinas yung 2025 GAA, di ba? Diyos ko po. Double standards kasi kayo, mga dilawang tae tsaka mga pulahang abnoy. Ngayon, ito yung mga umayaw doon sa resolusyon. Pakinggan nyo. Kaing resolusyon. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Ito, nag-abstain si Tito Soto. Kasi, kung siya lang daw, yung konsensya niya, okay siya doon sa pinapasang resolusyon. Kaya lang, siyempre may amo siya. So dahil may amo siya, mag-abstain na lang siya. Baka masaktan yung amo niya. Hindi, pero siyempre Senate President ka, hati yung bahay, di ba? Merong gusto, merong ayaw. At ikaw bilang isang kunyari, walang kinikilingan na Senate President, so sa gitna ka lang. So ako naiintindihan ko yung abstain ni pag-abstain nito ni Tito Soto. Naiintindihan ko. Yung sa isa ako hindi ko naiintindihan ito. Maging si Senator Raffy Tulfo, abstain din. Abstain din abstain din si Kupal. Nagmamalinis na naman. Akala mo pagkalinis-linis na tao. Akala mo napakatino. Akala mo kumikinang sa kalinisan. Bakit abstain? It should be proven na meron po siyang sakit. Ang ina ka, it should be proven na meron siyang sakit. So are you saying na sinungaling si Inday Sara? Are you saying sinungaling yung abogado niya? Ang abogado hindi yan pwede magsinungaling. Hindi nila pwedeng pikein yan. And pwede naman yan i-deny ng ICC kung peke yan So kailangan pa ng medical certificate. Bakit hindi kayo mag-request ng drug test kay Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos na sinasabi ng taong bayan na addict siya, ang makakapagpatunay lang na hindi siya addict, sarili niya, magpa-drug test siya. Bakit hindi nyo ma-request na magpa-drug test siya? Presidente siya ng Pilipinas tapos may issue na addict siya. Isa pa, Raffy Tulfo. Napakalinis ng pamilya nyo. Meron lang akong ipapakita sa'yo. Baka lang makalimutan mo. Kinakailangan po, i-reassess niyo po sila. Kailangan po siguro gumawa kayo ng lifestyle check tungkol sa mga buhay-buhay nila. Kung sino sila. You have really to assess who they are. Kasi nga naman, kahit na gusto niyo gumawa ng tamang lifestyle check Gusto mo ng lifestyle check. Tapos yung anak mo, hindi mo ma-lifestyle check. Gusto mo ng malinis na pamumuno. Tapos yung anak mo, bagitong congressman lang, ganyan na mamuhay. Hindi naman kayo bilyonaryo. Isa ka lang namang broadcaster. Paano kayo nagkaroon ng ganito karaming pera? Para yung anak mo makagastos ng 2.4 million isang gabi. Linis-linis. Sabi ko nga sa'yo, Tulfo, wala ka ng reputasyon. Wala ka ng reputasyon, Raffy Tulfo, sa totoo lang. Sa ginawa ng anak mo at saka sa pagpapakita ng pamilya mo ng rangya ng buhay. Tapos pinagkakakitaan nyo yung problema ng mga mahihirap na Pilipino. Tapos kayo ang yaman-yaman yung mamuhay.
Oh, tapos ngayon, ang ginagawa kasi nito ni ano, sige diretso mo nanto. trabaho, pero yung nasa likod ninyo ay gumagawa ng kalokohan at binubulag kayo, Ano, binubukulan sarap ng sayaw, oh. Ang lalaki ng tiyan, oh. kayo, sayang lang po. Hintayin natin ang Oh, di ba? Oh, ulitin natin para makita nyo. matapang at tagos sa buto. Kinakailangan po, i-reassess niyo po sila. Kailangan po siguro gumawa kayo ng lifestyle check tungkol sa mga buhay-buhay nila, kung sino sila. You have really to assess who they are. Kasi nga naman, kahit na gusto niyo gumawa ng tamang trabaho, pero yung nasa likod ninyo ay gumagawa ng kalokohan at binubulag kayo, binubukulan kayo, sayang lang po. Hintayin natin Oh, di ba? Sayang lang po. Oh, yan si Erwin Tulfo. Oh, ngayon ito si Erwin Tulfo, humihingi siya ng pruweba para mag-yes siya. Pero nag-abstain siya. Hindi siya bumoto kasi ito si Erwin Tulfo may pangarap yan. Gusto niyan tumakbo sa mataas na posisyon. Pag tumakbo to sa mataas na posisyon, walang alam sa batas to. Anong gagawin nito? Eh di parang Rapi Tulfo in action ng Pilipinas. Eh di mas lalo tayo magkandalitse-leche. Tayo na yan. Trial by publicity lahat ng kaso sa Pilipinas. Ay, Diyos ko po, poverty porn. Oh, ayan. Tignan mo. Oh, sinabi na nga ni Inday, tatay ko may sakit. 81 years old, sir. Nakikita mo naman, siguro, na halos hindi na makalakad dyan. Ngayon naglalaro siya. Hindi siya makano, hindi siya makayes. Bakit? Kasi pag nag-no siya, magagalit yung mga DDS. Pag nag-yes naman siya, magagalit naman yung mga dilawan tait, mga loyalistang tanga na followers niya. Kaya gitna na lang siya. Ginastify niya pa. Ginastify niya pa na kailangan magpakita ng pruweba. Sa totoo lang naman, bumoto ka o hindi, wala ka naman talagang konsensya. Kasi ang pinag-uusapan nga dito, humanitarian reasons, humanitarian purposes, hindi naman yung kaso eh. Sinabi ba na pag nakalabas siya, hindi na siya makikipag-cooperate sa kaso? Tuloy-tuloy pa rin naman yung kaso eh. Yan, pinaliwanag na nga sa'yo ni Cayetano, tatanga-tanga ka pa rin. Tayo na yan ang sinasabi ko kapag ka ang tao, pag ang tao merong itinatagong baho, ganyan. Nag-iimbestiga sa PCSO noon. 'Di ba? Nag-iimbestiga sa PCSO yung loto. Yung linggo-linggo may nananalo, ano nangyari? Wala. Ang tapang-tapang niya. Pinangalanan yung mga tao tapos nga. May bali-balita pa naman noon na nagkaabutan daw. Bilyon-bilyon daw eh. Hindi ko alam kung totoo yun ha. Tapos nung nakaraan naman, meron din siya, sinabi niya, Michael Ma, pinangalanan niya. Sa smuggling, ano na? Napatawag niya ba yung Michael Ma sa Senado? Hindi rin. Bakit? Alam na this. Naging nabulok ito. Maaga nabulok. Gusto ko rin naman to noon. Gusto ko tong Rapi Tulfo noon kasi sabi ko at least matapang. Yung pala putang na ganun din. Wala rin pinagkaiba eh. Isang termino pa lang basura na yung ugali. Kasi yun po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Dahil mo bulok. It is true, sir. The Dutertes are not liars like you. Hindi yan katulad ng pamilya nyo na mga sinungaling. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Pero si Senator Risa Hontiveros hindi pumabor sa resolusyon. Wala naman daw kasing indikasyong hindi kaya ng ICC na bantayan ang kalusugan Ayan, ito si Rizon Tiveros, naiintindihan natin. Talagang kritiko ito. So, yung mga motherhood statement niya, yung mga maalaala mo kaya tone niya, gets na natin yan. Wala na tayong dyan. Hindi na rin to dapat reaksyonan. mga taong nasa kustodiya nila. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Oo, parang ikaw, may parliamentary immunity ka. Kaya immune ka sa mga kaso. Hindi ba? Kasi nga politiko kayo. Accept the fact. Kaya nga nyo gusto magpolitiko dahil ayaw nyong mapabilang sa normal na mga Pilipino eh. Normal yan. Si Pangulong Duterte, dating Pangulo yan. Ikaw nga, gusto mo irespeto ka dahil senador ka eh. So si Pangulong Duterte, Pangulo yan. Dapat irespeto din yan. At saka wala namang kaso. Wala nga siyang kaso sa Pilipinas eh.
kinidnap nga lang yan, pinadala dun eh. Di ba? Oo. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Ganun talaga. Ganun talaga mamang buhay. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi naman pwedeng yung mga politiko na katulad nyo. Kaya nga kayo may mga parliamentary immunity. Di ba? Kaya nga kayo may ganun dahil special yung mga posisyon nyo. So si Pangulong Duterte is not just a normal lolo. He was the former president and he did a lot for the country. So he should be accorded with respect, accorded with due process, accorded with yung humanitarian kumbaga sabi ko nga si Leila de Lima nga humanitarian, si Erap humanitarian, si Gloria humanitarian, o tapos kay Pangulong Duterte hindi pwede. Siya pa yung pinakamagaling na presidente. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Si Senator Kiko Pangilinan mas panig daw sa mga nanghihingi ng hustisya. Naintindihan natin itong dalawang itlog na to kung bakit ganyan ang kanilang Pero